Sa video natin ngayon mga kamaestro ay pag-usapan at talakayin naman natin itong 2025 budget na na-ratify na po ng Bicameral Committee ng Lower and Upper Congress. Ayan, pero ito po ay pinag-aaralan pa ng Malacanang. Alright, so ibig sabihin, ito pong data na pag-uusapan natin or papakita po natin ay hindi pa naman talaga siya totally approved mga kamaestro. So ito po ay ratified na, although ratified na siya ng ratified na siya ng Congress, mga kamaestro. Pero mayroon pa rin naman power po ang ating Pangulo sa pagkakaalam po natin na baguhin, mga kamaestro. Lalo pa ngayon, marami pong mga kumikilos, marami pong nagre-react na talagang dapat ay baguhin kasi hindi nga daw talaga makatarungan ito pong ating 2025 budget. Well, kayo na po ang humusga mga kamaestro. So, papakita po natin yung data later on. So, kayo na po ang bahalang humusga. Free po kayo na mag-comment, Wag po kayong mahihiyang mag-comment po sa comment section ng video natin mga kamaestro para naman marinig po ng sambayanan po ang inyong mga saloobin patungkol dito sa 2025 budget. Alright? So hindi lamang po ito para sa ating mga kamaestro, hindi lamang po para sa mga teachers. So lahat po ng mga followers, subscriber po natin dyan na nanonood po sa video, kayo po ay malayang makakapag-komento po dito sa comment section po ng video natin patungkol nga dito sa reaction po ninyo sa 2025 budget mga kamaestro. Well, sa pagkakalam din po natin, sa mga sources po natin, ito pong 2025 budget ay nakatakda pong pirmahan pagdating ng December 30, 2024. Ayan, so yun po yung nababalitaan po natin. So December 30 po ang signing nitong 2025 budget. So we hope na before po mapirmahan ni Pangulong Marcos itong 2025 budget ay talagang maayos pa mga kamaestro, mabago pa yung mga dapat baguhin, bawasan yung mga dapat bawasan at dagdagan yung mga dapat dagdagan na mga opisina mga kamaestro dito sa ating budget for 2025. Alright, so ito na po ang data na ipapakita po natin mga kamaestro. Well, ang source po natin ng information na babanggitin po natin ngayon, itong image po ito mga kamaestro na nakikita po ninyo ay galing po yan kay Sir Jarius Bundok sa kanyang official Facebook page. Pwede nyo pong bisitahin ang Facebook page ni Sir Jarius Bundok at pwede nyo rin po sa inyo follow mga kamaestro, kasi magaganda rin po ang mga content pong nilalagay niya sa kanyang Facebook page. Ayan, so pwede nyo pong bisitahin si Sir Jarius Bundok sa kanyang official Facebook page. Ang nakalagay po dito ay 2025 budget winners and losers. Ayan, in pesos po ito mga kamaestro, ibabanggitin po natin ang mga amount. Ayan. So meron po dyan 4 na column. For the first column, ayan po yung mga offices, mga agencies. For the second column naman, yan po yung proposed budget po na inihain po ng bawat opisina. Sa third column naman po is yung bicameral ratified. Ibig sabihin ito po yung na-approve po ng Congress. And then sa fourth column naman po, ito po yung gain or loss. Diyan po natin makikita ilan ba yung nadagdag or magkano ba yung nadagdag at magkano naman po yung nabawas doon sa kanilang proposed na budget. Alright? So ito po ay hindi in order mga kamaestro, Hindi po siya in order. Ayan, hindi po siya from highest to lowest mga kamaestro, So unahin po natin tong House of Representatives. Yan, syempre, ito po yung mga congressman po natin mga kamaestro. Ayan. So ang House of Representatives, ang proposed budget po is 16.3 billion. Bicameral ratified naman is 33.67 billion. Ang nadagdag po is 16.35 billion pesos. Alright? Pangalawa naman po ang Senate. Ayan. Ang Senate po, syempre, yan po yung ating mga senador, mga kamaestro. Sa Senate naman po, ang proposed budget is 12.8 billion. Bicameral ratified naman is 13.9 billion. Ayan, so 1.1 billion lamang po ang nadagdag. Sumunod naman po ay ang Office of the President. Alright, so yung Office of the President, 10.45 billion pesos. Ang bicameral ratified po is 15.85 billion pesos. Nadagdagan po siya ng 5.4 billion pesos. Sunod naman po is ang Judiciary. Ayan. Sa Judiciary naman po mga kamaestro is 61.69 billion pesos. Ang bicameral ratified po is 62.12 billion pesos. Ang nadagdag po is 430 million pesos. For the unprogrammed naman po mga kamaestro, 158.67 billion pesos. Ang bicameral ratified naman is 531.67 billion pesos. Nadagdagan po ng 373 billion pesos. Ayan, medyo malaki 373 billion po ang nadagdag. Sumunod naman po ay ang, ayan, ito yung medyo controversial din mga kamaestro based po sa mga nakikita natin sa social media, ang Department of Public Works and Highways, DPWH. Ayan, so for the DPWH, ang kanilang proposed budget po is 898.9 billion pesos. Ayan, napakataas 898.9 billion. Ang bicameral ratified, mas tumaas pa mga kamaestro, Ang bicameral ratified naman is 1.11
trillion pesos. Ayan, napakataas. Ano po mga maestro? Tingin ko ito na po yung pinakamataas. 1.11 trillion pesos. Ang nadagdag po is 214 billion pesos. Yan po ay para sa DPWH. Sunod po ay ang DOLE, no? Department of Labor and Employment. For 45.28 billion pesos ang proposed budget. Ang bicameral ratified po is 51.2 billion. Ang nadagdag po is 5.92 billion pesos. Next po ay ang DNT, ano po? Department of National Defense, 254.12 billion pesos ang proposed budget. Ang bicameral ratified po is 271.92 billion pesos. Ang nadagdag po is 17.8 billion pesos. Next po ay ang LGUs, ano po, yung mga local government units. 66.09 billion pesos po ang kanilang proposed budget. Ang ratified po is 76.66 billion pesos. Ang nadagdag naman po is 10.57 billion pesos. Next po ay ang CHED, ano po mga maestro, yung Commission on Higher Education. Ayan. So for CHED naman po, 30.11 billion pesos po ang proposed budget. Ang naratify naman po is 33.31 billion pesos. Nadagdagan po ito ng 3.2 billion pesos. Next po ay ang SUCs, ano po mga maestro, State Universities and Colleges, 113.75 billion pesos. Ang kanila pong bicameral ratified is 122.16 billion pesos. Ang nadagdag po is 8.41 billion pesos. Next naman po ay ang TESDA, alright? So TESDA naman po is 18.5 billion pesos. Ang nadagdag naman po is, or ang kanilang ratified is 20.74 billion pesos. Nadagdagan po ito ng 2.24 billion pesos. Alright. So, ito naman po yung mga nabawasan. Kung may nadagdagan, syempre, merong nabawasan. Ayan. Ito po yung mga loser. Ayan. Ang nangunguna po is ang Department of Education. Ayan. So, para sa atin ito mga kamaestro. Makinig kayo mabuti, ano? Mga kamaestro natin dyan. Ayan. So, para po sa DepEd, ang proposed budget po is 748.09 billion pesos. Ang naratify naman po is 737.08 billion pesos. Nabawasan po tayo mga kamaestro ng 11 billion. Ayan. So ito po yung marami nagre-react ano po mga kamaestro kasi dapat sa totoo naman talaga Department of Education talaga yung may pinakapataas dapat na budget diyan kasi syempre naman sa dami ng kinikater po ano mga kamaestro ng DepEd. Syempre hindi lamang po teachers ang kinikater ng DepEd, syempre lahat pati po ang mga schools, mga infrastructure, ano po mga kamaestro, mga buildings, ang pinakamalaki syempre yung mga learners po natin mga kamaestro. So para sa atin ano po, hindi naman sa dahil teacher tayo ay papaboran natin ang DepEd, pero sa atin ito po yung makatarungan ng mga maestro. So dapat hindi na po yan nabawasan, alright? Para po sa atin lamang yan, ano? So kayo po, ano po yung stand nyo dito mga maestro, yung mga teachers pong nanonood po dito sa video po natin, okay? So comment lang po kayo dyan. Ano po yung reaction nyo? At tayo po ay nabawasan pa ng 11 billion pesos sa ating proposed budget. Alright, next po isunod po natin tong DOH, ano po mga maestro, yung Department of Health. Ayan, kasi kung mapapansin po ninyo, ayan, although napasama po siya dito sa mga nadagdagan, siguro typo error lang po ito mga kamaestro, kasi kung mapapansin po ninyo, ayan, ang proposed budget po ng DOH is 217.39 billion pesos. Ang approved po or ratified po ng Congress naman is 122.16 billion pesos. So nabawasan din po, no? Kasama po ang DOH sa nabawasan po ng budget for 2025. Alright, next naman po ay ang DSWD, no? Department of Social Welfare Development. 229.79 billion pesos. Ang ratified naman po is 217.34 billion pesos. Nabawasan po ng 12.45 billion pesos. Next naman po ay ang Department of Transportation. Proposed budget is 180.14 billion pesos. Ang approved po is 87.24 billion pesos. Nabawasan po yan ng 92.9 billion pesos. Next po ay ang DA, no? Department of Agriculture. Ayan. So 128 billion pesos po ang proposed. Ang approved po is 124.44 billion pesos. Nabawasan po yan ng 3.56 billion. Alright. Next po ay ang DHSUD, 4.24 billion pesos ang proposed. Ang ratified po is 3.66 billion pesos. Nabawasan po yan ng 580 million. Alright. Next po ay ang MUP pension, 232.02 billion pesos po ang proposed. Ang ratified po is 144.72 billion pesos. Nabawasan po yan ng 87.3 billion pesos. Next po ay ang miscellaneous personal benefits. Ang proposed po is 163.33 billion pesos. Ang approved po is 109.13 billion pesos. Nabawasan po yan ng 54.2 billion pesos. Next po ay ang AFP modernization. Alright? 50 billion pesos po ang proposed. Ang approved po is 35 billion pesos.
nabawasan po yan ng 15 billion pesos. Next po ay ang calamity. Sa calamity naman po, ang proposed is 31 billion pesos. Ang approved naman po is 21 billion pesos. Ang nabawas naman po is 10 billion pesos. At ito po ang pinaka-controversial sa lahat ng controversial. Ayan. Patingin ko, DepEd and PhilHealth, ito po yung medyo controversial po dito sa budget po na ito mga kamaestro. Alright? So, PhilHealth, pakinggan nyo mabuti. Okay? Sa PhilHealth po, ang proposed is 74 billion pesos. Pero yung ratified po is 0. Ayan. So, yung medyo nakakagulat ng mga kamaestro. So, 0 po ang PhilHealth. Alright? So, syempre, ang nabawas is 74 billion pesos. Paano kaya nangyari ito mga kamaestro? Well, kayo na po mag-react. Ayan. Kayo na po ang maglabas ng inyong saloobin patungkol po dito sa PhilHealth. At hindi lamang po PhilHealth, lahat po ng department dyan, ng mga nakikita niyo na may something or mayroong dapat ayusin, pwede niyo pong i-comment dyan sa comment section po natin. Alright po, muli ay hindi pa approve ng ating Pangulo, so may chance pong mabago yan mga kamaestro. Pero ito po ay ratified na. Ibig sabihin, approve na po ito ng bicameral committee po. Ibig sabihin na napagkasunduan na po yan ng ating mga lawmakers from upper and lower Congress. Pero ang may final say pa rin po dito ay ang ating mahal na Pangulong Marcos. So sana po si Pangulong Marcos ay mapag-aralang maigi ito, kasama ng kanyang mga staff, ng kanyang mga nakapaligid po kay PBBM. Sana po ay bulungan siya ng anghel. Ayan, sana ay kahit pa paano ay maayos po ito, may mabago pa dito sa 2025 budget na ito mga kamaestro. Kasi syempre, ang magsasuffer dito, hindi lang naman po sila po mga kamaestro, kundi ang sambayanang Pilipino. Alright, so dito ko natatapusin itong ating video ngayon mga kamaestro. Kung di ka pa nakakapag-subscribe, click mo na ang subscribe button dyan para ikaw yung unang nakapanood ng mga videos na ina-upload natin. Katulad ito, yung mga updates pa rin about po sa ating budget sa national government. And syempre, yung mga benefits po ng mga teachers natin and other government employees. And syempre, click mo na rin ang notification bell button para manonotify ka. Always updated ka pag may mga uploaded tayong videos. So muli, maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Once again, El Maestro. See you on my next vlog. Bye-bye! One, two, three, come on!